Breaking news, mga produktong mula sa China, pinaghihigpitan na ng pamahalaan ng Vietnam na makapasok sa bansa nila, kung saan ito ang ipinangako noon ng Vietnam sa US upang mabawasan ang ipinataw na taripa ni Trump sa kanila. Kaya naman matapos maaprubahan ang kasunduan sa pagitan ng US at Vietnam, ay ibinaba na ng US ang ipinataw nitong taripa sa kanila mula 46% na ngayon ay naging 20% na lamang, habang pinanatili pa rin ng US ang 40% tariff para sa mga transshipments o produktong mula sa ibang bansa na iniluluwas lamang sa Vietnam upang makaiwas sa mas mabibigat na taripa. At bagamat hindi binanggit sa kasunduan ng China, ay malinaw umano sa China na sila ang pinatatamaan ng taripang ito mula sa US, kaya't nangako rin ng Beijing na gagawa sila ng hakbang upang tapatan ang aksyong ito ng US laban sa kanila. Samantala ay nakahinga naman ng maluwag ang ilang negosyanteng Chinese na kasalukuyang nagmamay-ari ng mga factory sa Vietnam dahil ang mga kumpanyang ito ay ikinukonsiderang made in Vietnam na at hindi made in China, at dahil nga ang karamihan sa mga kumpanya sa Vietnam ay inilipat at hindi na bahagi ng mga kumpanya sa China, ay napakalaking kawalan nito para sa pamahalaan ng China dahil imbis na ang Chinese sa mainland ang nakakakuha ng trabaho para sa mga kumpanyang ito, ay ang Vietnam na ang nakikinabang ngayon dito. Habang pinaghihigpitan naman ng Vietnam ang mga kumpanyang konektado pa sa mga kumpanya mula sa China dahil ang mga kumpanyang ito ang kadalasang pinagmumula ng mga transshipments sa bansa nila. Isang bagay na hindi nagugustuhan ng Amerika, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Kaya naman sa pamamagitan ng paghihiwalay ni Trump ng taripa para sa mga produktong made in Vietnam at produktong ipinadadaan lamang sa bansa nila, ay nagagawa ni Trump na salain ang produktong may malaking pakinabang para sa komunistang partido ng China. Kaya't sa madaling salita, sa pamamagitan ng estratehiyang ito ni Trump, ay magagawa niyang bigyan ng pressure ang pamahalaan ng China habang binibigyan ng pagkakataon ng mga Chinese nationals na nasa iba't ibang parte ng mundo na makapagpatuloy ng malaya sa kani-kanilang negosyo. Kaya naman galit na naman ang pamahalaan ng China at nangakong gaganti sila sa Amerika dahil kung mailalapat ni Donald Trump ang kasunduang ito sa iba't ibang mga bansa, ay maaaring mas naisin din ng maraming Chinese nationals na ilipat na rin ang kanilang mga kumpanya palabas ng China upang makaiwas sa matinding trade war na inilulunsad ni Trump laban sa kanila. Ito ay isa lamang sa mga pinakakongkretong ebidensya kung gaano kahalaga ang US sa kalakalan ng mundo, dahil bagamat mas maraming produkto ang nililikha ng mga Chino, ay maaaring mabaliwala lamang ito kung hindi sila makagagamit ng dolyar ng mga Amerikano dahil ang US dollar lamang ang tinatanggap para sa kalakalan ng buong mundo. At kung aasa lamang ang China sa sistema ng BRICS Alliance upang maiwasan ang paggamit ng US dollar, ay magiging limitado lamang ang kanilang transaksyon sa mga bansang kasapi nito. Bukod pa riyan, kung tuluyang bibitawan ng China ang paggamit ng US dollar gamit ang sistema ng kanilang pang-ekonomikong alyansa na BRICS, ay maaaring mas maging mabigat rin ang pressure ng US para sa mga bansang kasapi nito. Gaya na lamang halimbawa ng India. Kung ang China ay tuluyang iiwas sa paggamit ng dolyar, ang India bilang kasapi ng BRICS Alliance ay maaaring makinabang ng husto sa produksyon ng China gamit ang pagpapalitan ng kanilang sariling currency. At kapag ganito ang nangyari, ay maaaring patawan din ni Trump ng matataas na taripa ang India, lalo na ang mga produkto nito na galing sa China. At sa paraang ito, ay tiyak na mag-aalinlangan na rin ang mga negosyante mula sa India na makipagkalakalan pa sa China, dahil hindi biro para sa malalaking negosyante ang pagpapataw ng US ng malalaking taripa, lalo na kung mawawalan sila ng access sa US dollar ng Amerika. Ito ang dahilan kaya't kahit na may malalaking kumpanya na ang ilang Chinese national sa bansa nila, ay napipilitan pa rin silang magtayo ng negosyo sa ibang mga bansa dahil napakahirap para sa malalaking negosyante na mawalan ng access sa US dollars na ginagamit rin nila para bumili ng mga raw materials mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang pag-i-invest nila sa iba pang mga bansa upang makahanap ng mga mapagkakatiwalaang partners sa kani-kanilang negosyo. Kaya't halos imposible talaga na mapababagsak ng China ang impluwensya ng dolyar ng Amerika. Isipin na lang natin halimbawa,
Ang isang negosyo mula sa China ay nagmamay-ari ng isang napakalaking kumpanya gaya ng paggawaan ng mga sasakyan at kung wala silang akses sa dolyar ay sa loob lamang ng China nila ito maibibenta. Sa ganitong paraan ay walang katiyakan na magtatagal ang kanilang kumpanya dahil kung walang akses ang China sa dolyar ay tiyak na apektado rin ito ang lahat ng mamamayan nila dahil maaaring mawalan ng foreign investors ang bansang ito na mangangahulugang mas kakaunti ang trabaho at kung wala silang dolyar ay mahihirapan rin silang mag-angkat ng produktong petrolyo at hindi rin sila makasasabay sa pagpapaunlad ng makabagong teknolohiya dahil kadalasan ang bawat bahagi ng pinaka-advance na mga bagay sa mundo ay nabubuo gamit ang iba't ibang serbisyo at kalakal mula sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya't ang isang negosyante mula sa China na may pagawaan ng sasakyan ay mahihirapang magpalago ng negosyo dahil mawawalan ng kakayahan ang kanilang mamamayan na mamili ng mga ito, lalo pa at mawawala rin ang mga turistang nagwawaldas ng dolyar sa bansang ito kung hindi na ito tatanggapin ng mga Chino. Samantala ang US naman, bagamat makapagpapatuloy sa pagpapaunlad ng teknolohiya kahit wala ang China, ay marami namang negosyante sa buong mundo ang tiyak na maaapektuhan kung bigla ang isasanksyon ng US ang China dahil maraming negosyante sa buong mundo ang patuloy na nakikipagkalakalan sa kanila. Kaya naman imbis na isanctions ang China at itulad ito sa North Korea ay ginagamit na lamang ni Trump ang estratehiya nito sa pagpapataw ng taripa dahil sa paraang ito ay unti-unting mapagtatanto ng mas maraming negosyante sa buong mundo na napakalaking problema na sa panahong ito ang pakikipagkalakalan sa mga Chino. Kaya naman ang mga Chinese nationals na naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi na direktang maaapektuhan ng trade war ng US sa mainland nito. Kaya't malinaw na ang pamahalaan lamang talaga ng China ang tinatarget ng US sa mga ginagawa nito, na bagamat nagdudulot din ng problema sa mamamayan ng mainland ng China, ay natural lamang itong nagaganap sa tunggalian ng dalawang bansang pinakamaimpluwensya. Kaya't masasabi nating makatao pa rin ang ginagawang hakbang ng US laban sa China dahil hindi pa ginagamit ng US ang mas mararahas na pamamaraan para pabagsakin ang pamahalaan nila, at ang ginawa ngayon ni Trump sa Vietnam laban sa China ay isang indikasyon na maaaring gawin rin ito ni Trump sa Pilipinas at iba't ibang mga bansa sa mundo. Kaya't kung mapapansin natin ay napakarami na ring kontrabando kamakailan lang ang nahuhuli ng NBI at Bureau of Customs sa bansang ito dahil hindi biro na kalabanin ng US sa larangan ng ekonomiya, lalo pa at si Donald Trump na ang presidente nila.